Nagsimula ang EDSA rehabilitation noong December 2025. So inaasahang tatagal ito ng 8 na buwan. So dito sila nagsimula sa area ng Pasay, lalo na dito sa area ng Baclaran, Roas Boulevard, Pasay hanggang Orense, Makati. Kitang-kita mo pa lang dito sa area ng Pasay, ang ganda ng pagkagawa. Yung dating puro lubak, smooth na ngayon ang EDSA. At patuloy pa rin ang rehabilitation nito sa buong kaba ng EDSA, may phase 2 pa yan. Itong footbridge din pala dito sa Itap, malinis na. Dati puno ito ng mga vendor. Pero itong daanan ng Baclaran, kamusta na ba? Nag-miss to lang shoppingan na ba ang kalsada? Ito yung magsisimula yung EDSA kabayan, simula sa southbound, papuntang northbound. So i-update natin ngayon itong EDSA rehabilitation. Dito sa area ng Pasay yun, nagsimula last December 2025. Ito yung phase 1 na una nilang inayos yung mga lubak dito sa kalsada, no? Makikita mo naman dito, mukhang marami pa. Hindi pa nagsisimula dito papuntang SMO Aglop. Hindi naman yung mga kalsada yan. Lubak-lubak pa. So ito na yung northbound ng EDSA. So patuloy pa inaayos yung EDSA ngayon. I think abutin ng 8 months yan yung kubuan. Doon sa areas ng Conpel, Lampas, Makati, doon yung maraming mga lubak talaga. Kalipas ang ilang taon, talagang band-aid solution lang ang ginawa dito. May mga butas, tinatakpan lang. Ito yung kasama sa ni-rehab nila. Itong pag-asphalt, gumamit ang mga DPWH ng Japanese technology. Mas matibay at skid resistant kumpara sa regular na asphalto. Dahil dito nababawasan ang timeline mula 2 years pababa ng 8 buwan lamang. Tapos yung budget pala nito na original na 17 billion, bumaba ito sa 6 billion dahil targeted reblocking na lang ginawa to. Imbes baklasin ang buong highway. So sinabay din nila itong EDSA busway para sa commuter para mas mabilis, no? Habang may ginagawang reblocking sa mga filling lanes. So kanya halo-halo, hindi lang dito sa private, pati itong EDSA busway. Ito yung EDSA guys, ayan, bagong asphalt. Ito yung maganda ito sa footbridge Meron ng bubong, no? Nakawala ng mga basura at kalat dito masyado. Ito yung San Casiente Island kami, no? Ang ganda na ng kalsado. It's sa corner top. Tapos dito naman, may bubong na dito. Dati kasi wala pa yun Tapos ito naman yung EDSA bus station. Ganda na ng kalsada na, wala nang lubak Kaso lang dito, yung bus wala siyang elevator pa. Lalakad ka lang dito pababa. Saka maganda ngayon dito sa footbridge, wala na mga vendors. Ang ganda na ng kalsada. Ano mga lubak. Napunta ang LRT. Dati puno ng mga vendors dito LRT top station. Wow, linis na. LRT top station tayo. Dito wala na rin basura sa mga Bayan Center Island. ATX. Ate, puno ito ng mga latag, no? Ngayon wala na.
Diretso na labas sa mga customer guys. Umaga sir po, kumagapon. Ibig sabihin bawal dito hapon. Oo. Bakit basta wala nang vendors dito? Nagbabawal. Balik ko na isa araw-araw na dito na. Oo, araw-araw. Ano pag meron sir, anong gagawin? Kasi namin. Kumbiskahin ko. Late natin ha. Sa umaga naman dito, naka-clear talaga yung kalsada. Ibig sabihin na bawal yung latag. Okay, no? Kasi dito kabayan, panto, maraming mga sasakyan na dumadaan dito. Lane traffic dito. Grabe sa walang mga latag, no? Sa gitna. Grabe parang kung shoppingan. Meron pala dito, no? Grabe. Daming pa, no? I-try ko. Talagang mga kabayan. Latag kung latag, eh. Dito nag-shoppingan, no? Grabe yung traffic dito. Yan, walang labasan. Puno ng latag dito. Grabe. Dapat siguro dito motor na lang dumaan, no? Pag may sasakyan pa, wala na. Ginawa pang two-way dito sa kalsada. Marami nagpapa-temper glass dito guys. 50 pesos lang, libre palagay. Lahat ng smartphone. Tapos yan, mga murang bilihan ng mga damit dito. Dalawang shorts, 150. So, pang dito, mas mura pa yun kapag pang wholesale yung bibilin mo. Diretso na pala itong daanan, papuntang Redentoris. Basically dito guys, latag first. Kahit rush na ba dito, bukas pa rin. Redentoris. Meron din sa kabila guys. Puno din ng mga latag.